Hello, kamusta po? Magandang araw. Uy, panalo po si Donald Trump. Congratulations. So far, he's the projected winner. Wala pa naman talagang proclamation kung sinong panalo. Pero madali na hong malaman sa US electoral system yan eh. Anyway, nakakatawa lang ho itong si Senator Bato de la Rosa. And kasi kumpare nga daw si Trump, kailan pa kaya nangyari yon? Sabi ni ng ating kaurago na si Benji Contreras. No, shoutout sa sir. Yari daw si BBM mismo kasi daw si Trump na yung nanalo, tatalsik siya sa pwesto kasi close daw sila ni Trump at saka itong si dating Pangulong Duterte. And guess what? Talagang meron hong bagong lifestyle check at babalahurain na naman etong mga rabid DDS. Yan. Titirahin po nila ngayon yan si Professor Clarita Carlos. Kasi habang nagse-celebrate pa lamang etong mga rabid DDS gaya nila Crisette Loretta Chu, ay nako, dumali na ho agad ng pambabara. Ang sabi niya, bakit? Hindi naman close si Duterte at saka si Trump. So kung sino mas may malalim na kaalaman, I believe, diyan sa bagay na yan. Sa dalawang leader na to, hindi ho yung mga rabid DDS, hindi ho yung mga DDS. Kung hindi ho, etong si Professor Carlos. Di ba? Kaya lang, grabe naman rin kasi si Professor. Bakit naman ang aga-aga niyang binara etong mga nagse-celebrate pa nga, itong mga tuwan-tuwa. Kasi di ba? Ano na sila hopeless na sila eh. So nanalo si Trump, yung inaasahan nila na si Trump ay magagawa sa mga kaso ni Duterte pati sa ICC, pati yung issue ng China actually, etong EDCA sites ay mapapatanggal po ipapaalis ni Donald Trump daw dito sa Pilipinas. So, mangyari ngayon yan, welcome China. Dapat nga ang natin dito sa Pilipinas isulong kahit na anong political color mo. Isulong mo yung interes ng bayan mo, hindi yung interes lamang ng pinapanigan mo. 'Di ba? Paano kung ang iyong idol sumasamba pala ito sa demonyo kay Satanas, 'di ba? Akala mo sumasamba lang sa piso, hindi pala pati pa pala sa demonyo. So sasabihin mo ngayon demons are good, 'di ba? Hell is a pleasant place, or kaya sabihin mo hell is just a product of creation, 'di ba? Of the human mind. 'Di ba? Pupunta na kayo ron sa state of denial, para na kayo mga ano niyan, mga tanga. Madaling salita. Ay nako. Anyway, um, I don't think na mangyayari po yan na mapapaalis dito ni Trump yung EDCA sites. Kasi yan international agreement yan ng Pilipinas with the US. Diba? At ang kaibahan po ng Amerika, linawin ko lamang, kaibahan ng Amerika sa Pilipinas, sila ho ay ang kanilang sistema, pagdating ho para sa interes ng kanilang bayan, yun ho yung inuuna nila regardless of political party. Nagkakaiba-iba na lang sila dyan. Ano ba yung sinusulong ng Democrat, ano ba yung sinusulong ng Republican, di ba? Pagdating doon sa kanilang domestic and foreign affairs. Pero yung sabihin mo na mapapahamak yung kanilang interest, nagkakaisa ho mga Amerikano ron. Maaari yung mga yan magkakaaway sa ngayon, pero pag Amerika na mismo, the mother country, ika nga, ito na ho yung nasisira, yung nayuyurakan, papalag ho yung mga yan, and they will be united in one. Marami ng pagkakataon nangyari yan. At hindi ako naniniwala na papaiwanan nila sa mga tropa nila ang mga EDCA sites sa Pilipinas. Kasi gumastos sila ng bilyon-bilyong dolyares dito, at ito ay nagbigay ng check sa Amerika, sa China, 'di ba? Para hindi makagalaw ng ganun-ganun na lang kabilis diyan sa Taiwan. Alam naman rin ng Amerika yan syempre na kapag ang Taiwan ay inatake, then China, 'di ba, will gain access dito sa Pacific Ocean, magpapabigat o sisira sa madaling salita ng tinatawag nilang um, ano yan, yung chain of island, or island chain, sorry. Island chain na magmula ho sa Japan, and then Taiwan, that's the first island chain, and the second island chain ay ang Pilipinas, then pababa. Ganon. Diba? So kapag kayan po, kumbaga firewall yan, o ang depensa mo ay nabutasan, nakapwesto sa gitna ang kalaban mo,
'di ba? Kahit na sabihin mong may labang ka pa, still magbibigay na 'yan ng bigat sa inyo kasi mayroon na silang easy access doon sa lalo na diyan sa Pacific Ocean, 'di ba? Manganganib na rito ang Guam dahil ang layo ng Amerika para makasuporta agad, 'di ba? Manganganib na rito yung ibang mga bansa sa kamalang hayaan ng China, ng Incheck. Oh. Kaya hindi ho nila 'yan basta-bastang, babalewalain lamang unless ang China ho, malumpo sa ang ekonomiya and then, aasa na lamang sa mga tulong. Then papairalin ngayon diyan yung mga sanctions na, "Okey, bibigyan namin kayo ng tulong, alisin namin yung ban, provided na hindi kayo magpo-produce ng mga military equipments for, 50 years," yung mga ganyan. 'Pag ginawa niyo yun, 'di ba, control namin ang economy niyo, eh, sorry na lang, 'di ba? Iba-bankrupt namin kayo. Yun, mga gano'n yung, polisiyang gagawin diyan, alright? Pero again, eh sorry na lang sa mga rabid DDS sapagkat wala, binasag agad kayo nito ni Professor Clarita Carlos at nitong si Benji Contreras para naman kay Bato de la Rosa. Kailan naman kayo naging magkumpare ni Donald Trump? Ano 'to, pagpaparamdam na ba 'to, nakabado na kayo, 'di ba? And you're seeking for refuge to the point na magsipsip. Ay naku, kita niyo naman ngayon, absent si Duterte sa Quadcom hearing, may pinadala ng, excuse letter sa Sumariosep. Kino-question, wala siyang tiwala sa integrity ng Quadcom. Marami na naman na daw siyang nasabi dun sa Senate, kaya ayaw niya ng dagdagan, baka lalo siya mapahamak. Siguro nga gano'n at saka gusto raw niyang ma-save yung resources ng gobyerno. Sana nga totoo, 'no? Naalala ko lang yung family. Sige ho, maraming salamat sa inyo, magandang umaga.